Hello Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Tignan natin ano ba itong meron or paparating sa'yo. December 21 hanggang katapusan ng December. December 21 to December 31. Kung bago po kayo dito at nagugustuhan nyo itong ating mga readings, kung gusto nyo maging updated, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, pa-like and follow na rin yung aking Facebook, Instagram, and TikTok. Send lang po kayo ng private message sa aking FB page kung gusto nyo mag-book ng personal readings. Yung mga free readings naman, ginagawa ko yan kapag nagla-live ako sa FB, YouTube, TikTok, and Instagram. Ano mo ni overall energy ni Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, Four of Swords. Feeling pagod. Feeling kailangan ng pahinga. Break, time out, kung ano man to. Whether ito ay literal na pagod ka, gusto mong magtutulog, magpahinga, or gusto mo ng break from something. No? Break from a relationship. Yan. Hanggang maging okay ka uli. Ito yung period ng pagpapahinga at kailangan makabawi, makarecover. Whether ano man yan, physical o emotional. Pwede rin may marireceive kang blessing. Four of Swords, indication na may marireceive ka. Ano? Biyaya. May Libra energy. Yan, baka may makakadil kang Libra. Meron ding Virgo, o ikaw lang ito Virgo, pwedeng kapareho mo. Basta meron ditong Libra, may Virgo. Meron ding Cancer, water sign. Okay. So, kaya naman pala, kailangan nyo ng recovery. Yung iba dito ay galing kayo sa isang broken relationship. Heartache, heartbreak, breakup, ayan. Yun pala yun. At mas magfo-focus muna kayo sa sarili ninyo with the Hermit card. No, magfo-focus muna kayo sa sarili ninyo. Ayan o. I-embrace nyo muna itong pagiging alone, itong time na kayo ay solo. Kumbaga yan muna yung path ninyo sa ngayon. Pwedeng iba naghihintay kayo dito ng desisyon kung may mga kinalaman sa legal, korte, etc. Mga hearing. Okay? Pwedeng iba naghihintay ng proseso. Ayan, no? Hindi lang naman ito about mga hearing sa korte. Pwedeng anything na may dadaan sa legal process. O yung mga inaasikaso yung mga dokumento, etc. Mga permit, kung ano-ano. Ayan. Pwede rin kasing ito ay naghihintay ka talaga ng justice literal doon sa ginawa sa'yo. Kasi parang may betrayal na nangyari dito with the Three of Swords. May katrayduran dito. Ayan. O, pwedeng yan. Naghihintay ka ng justice dito sa ginawa sa iyo. Whether justice na ibibigay sa iyo ng legal na proseso or yung karma na justice. Mukhang kailangan mong mag-make ng choice dito. Maliwanag yan with the, with the Justice card and the Chariot. Kailangan mong mag-decide. Major decision yata ito. Kailangan mong mamili. Yun. May energy ng pagdidesisyon at pagpili. Meron din siyang kinalaman about moving forward, the Chariot. So, whether yung moving forward na ito ay paglipat na aktwal, pagmamigrate, or yung tipong makaka-move on na, makaka-get over. Yan. Dalawang ano siya. Para kasing may dalawang option ka sa Chariot, mamimili ka dyan eh.
'Di ba doon sa original na card niyan, may dalawang sphinxes, isang itim tsaka yung puti. So, ayan, meron ka ditong choice na kailangan gawin, decision, may pag-move forward, may paglipat, yan. Pag-usad, sabihin na natin. So, kung may mga proseso dito, may kaso, pwedeng may mga pag-usad, may movement na ano. So, hindi ko nga lang alam kung yung magiging decision ba dito ay papabor sa iyo. Kasi pwedeng Three of Swords is also a card ng disappointment o pwedeng hindi umayon sa iyo at ikaw ay na broken heart doon sa decision, pwedeng ganun. Pero yun nga, sabi ko nga, dahil meron kang Four of Swords dito, this is more on a breakup sa whether to in a romantic sense or business sense, kasi hindi nga naman laging puro relationship na kajuwaan yan. Okay, pwedeng ganun. Kung anong nag-a-apply po sa inyo. Tignan na natin yung love life mo. Forgiveness. O, diba? Naghihintay ka talaga ng justice. Naghihintay ka rito. Diba, mukhang, mukhang may kinalaman sa love life mo yan. Earth signs. Hindi ka maka-move forward hanggat hindi nagkakaroon ng dito. Hindi siya humingi ng tawad sa'yo. Okay. Kailangan mo pa talaga ng maraming time. Ayan o. Meron dito sinasabi space. Ito na nga yung tinutukoy. Kaya kailangan mo ditong makapag-isa. Ayan, with the Hermit card. Yung tipong magiging solo ka. Kasi gusto mong makarecover muna. Gusto mo ring umigi muna yung pakiramdam mo. Kung dumaan ka sa isang difficult na process or heartbreak or hiwalayan. Pero yun na nga, hindi ka pa rin makaget over dun sa past hanggang hindi nagkakaroon ng settlement, hanggat hindi nagkakaroon ng closure, hanggat hindi nagkakaroon ng pagsusori kung sino man yung mga may mali, yung mga nakasakit, yan. Yun yung hinihintay mo from this person. Kasi love life na tayo, dito tayo. So, pero sa ngayon, parang ang energy mo is, mas gusto mo munang magkaroon ng space. Mas gusto mo munang maging solo. And, pagdating sa advice, the meditation brings answers. Ayan, sabi ng mga angels. Siguro kasi, pagka magulo masyado, daming gumugulo sa isip mo, hindi mo marinig yung intuition mo. So, dapat i-ground mo muna yung sarili mo. Pinaka-best, yung magde-decide ka kapag ikaw ay kalmado yung pag-iisip mo and emotions mo. Kasi, pag magulo, clouded yung judgment mo eh. Wala kang malinaw na Hindi mo maririnig yung intuition mo pag ganun na babagabag ka, magulo isip mo, magulo puso mo. Kaya dapat ma-clear yan. So, sabi dyan, meditation brings answers. Reconsider. May mga bagay na dapat i-reconsider. Kung ano may tinutukoy dito. Pag-isipan mo na mabuti, reviewin muna. Kung may mga kontrata dyan o yung mga dapat balik-balikan, isaalang-alang. Ayan yun, yung mga bagay na dapat i-consider mo. No? So, wag kang pipirma ng kontrata na hindi mo binasa lahat. Alamin yung mga bagay-bagay. Baka may mga bagay na dapat balikan, no? Baka may nakakaligtaan ka dyan. O yung mga bagay na dapat i-take into consideration. Ito yun. Yung sinasabi. Okay? So, Earth sign, sana nagustuhan mo. Don't forget to like and share. Merry Christmas and a blessed New Year sa inyo. Take care and God bless.